Mga idol, ganito na po kalinis ang ating kamatis after natin isprayan ng Vilfire Contact Herbicide mga idol at saka nalumot na rin po yung lupa. Kung paano po mga idol, panoorin nyo po dahil yung damo po is namatay na po talaga mga idol. Spraying po tayo ng Vilfire mga idol dyan sa mga kamatis. Yan kung makita mo dyan mga idol before nag-spray po tayo dyan ng tickborne. Ngayon, subukan po natin ng Vilfire sa kamatis dahil marami pong nagtatanong kung pwede sa kamatis at sa sili at iba pa ang Vilfire. So ito mga idol, dahil pwede yan, subukan po natin. Dahil 20 liters po itong knapsack sprayer natin na may with steering po siya, may mixer po siya na built-in mga idol. 125 ml po ang ating ilalagay na Vilfire. Yun is 50 ml. So tingnan nyo po kapag i-on lang po natin, dito yan sa itong green na po yan mga idol. Yan po yung unang steering niya. Yan na po ang steering niya mga idol. Tingnan niyo po. Automatic na po ang built-in mixer niya po mga idol kapag i-on po natin yung color green na switch. At yan, pang 100 ml. Then 25 ml po para maubos ang 125 ml po na dosage po natin. Tingnan niyo, ganyan po siya kalakas ang kanyang steering mga idol. Yung kanyang mixer sa loob. Pwede na po labahan yung brief natin dyan. Yan o. So ito po ang Tastol 20 liters knapsack sprayer with built-in mixer. So kapag bibili po kayo mga idol, piliin nyo po yung with steer kasi may mga nagbili po na without steer. Wala po yun siyang mixer sa loob, yung without steer. At ito na po mga idol, ang Vilfire application po natin sa mga damo na tumubo po bago dito sa ating kamatis. So walang problema po ang Vilfire mga idol. Kahit tamaan mo yung puno mga idol, walang problema. Basta mga idol, huwag lang tamaan yung dahon dahil may burning effect po siya sa dahon. Pero even tama po yan sa dahon, yung dahon lang po na tinamaan natin ang magkaroon po siya ng burning effect. Kagaya kung makita nyo po yung sa talong po natin mga idol, kung saan yung mga sanga ng talong na tinamaan lang po natin ang namatay. Pero ang talong po mismo, yung kanyang pinakapunuan at saka main branch niya po, wala po siyang effect. So yan ang application natin sa Vilfire yan yan, yung damo na yan sobrang laki na po. So even may misting pong tatama sa mga kamatis po natin, wala po siyang problema mga idol. So pwede din po yan sa atsal, sili, talong, mga ganyan. Ito kamatis, pinag-applyan po natin at many more. Basta wag lang po mag-apply sa mga leafy vegetables po mga idol dahil yung kanyang parang fume niya po mga idol, matalsikan po yung mga leafy vegetables, ma-reject po ang kanyang dahon. Kaya yan tira niyo po, direct po yan sa punuan na tinatamaan natin kasama yung damo dyan. Walang problema po yan siya, basta Vilfire po. Ang Vilfire is isang contact herbicide po yan sa mga idol ng Agwi Chemicals Corporation. Sa may mga katanungan po mga idol sa Vilfire, please like and follow Agwi Chemicals Corporation at pwede nyo po siyang ma-direct message po mga idol at available po ito siya sa mga agri-supply. Yan kaya mas mabilis po mabili. Yan tingnan niyo po. Yan mga idol yan namatay na po talaga mga idol at yung mga dahon ng kamatis na tinamaan natin ng Vilfire mga idol is nagkaroon siya ng burning pero hindi po affected ang buong system ng kamatis po natin mga idol. So nagtatanong po mga idol kung pwede sa kamatis. Yes, pwede po mga idol. Na-trial na po namin dito sa kamatis mga idol. At ang mga damo lang dito sa ilalim ang namatay. So 5 days pa lang ngayon mga idol. Pero ang pinagtataka ko po mga idol, ito marang maganda. Naglumot na po mga idol ang ilalim ng kamatis po natin na pinag-sprayan po ng Vilfire. Tingnan niyo po, naglumot po siya Yan. So kasabay ng pagkamatay ng mga tanim, nagkaroon po siya ng lumot ang lupa sa ilalim ng kamatis. Tingnan niyo po, nalumot po siya mga idol yan Yan hanggang doon sa kabila nalumot din po siya. At ganyan po siya kaganda mga idol hindi siya kagaya ng ibang glyphosate mga idol kapag nag-spray po kayo dito sa may ilalim ng kamatis. For sure, affected po yung buong system ng kamatis. Pero tingnan niyo po, ganon din po sa talong mga idol Yan dahil makapal po ang damo dyan. Tingnan niyo po, ang dahon ng talong na tinamaan po natin, nagka-burning lang. Pero yung talong mismo, napakaganda pa rin sa mga idol. Kaya tingnan niyo po, halos wala nang damong natira dyan mga idol dahil nag-start na po siyang mamatay. Dito sobrang kapal po ng damo dito sa ilalim ng kamatis po natin. Tingnan niyo po mga idol wala na siyang damo. Kung makita niyo po sa previous video natin, sobra pang makapal ang damo dito. Yan.
Ito na po siya mga idol. So, mas malago yung kamatis natin dahil wala na po siyang kaagaw sa abono ng mga tanim. Tingnan niyo po. Oh. Wow, oh, di ba? Yan. Kaganda po mga idol. Hindi na natin kailangan magdamo dito. Dahil kapag damuhan po natin, affected din po kasi madamit po natin ng roots ng kamatis. Pero pag spray lang po natin ng Vilfire, ganyan na po siya kaganda. Oh, di ba? At the same time, nalumot pa yung ating lupa mga idol diyan na pinag-sprayhan mga idol. Oh. Yan. So, di ba? From masukal to masyado ng malinis. Tingnan niyo po. Ang daming mga damo. Tingnan niyo yung mga damo. Yan, namatay. Yan. Pwede po ito siya sa lahat po mga idol ha. Hindi pala pwede ang Vilfire sa mga leafy vegetables po mga idol. Pero like ito mga kamatis na nagbubunga, pwedeng pwede talong at saka kalabasa. Talong at saka kamatis na po ang ating nasubukan sa Vilfire at pwede po siya. Tingnan niyo po. Ito po mga idol. Yan, nasunog na po yung damo mga idol ha. Pero ito, dahil hindi natin tinamaan, buhay pa siya sa taas dahil ang Vilfire is contact herbicide po siya mga idol. Kung saan yung tinamaan niya, yun ang yung magkaka-burning, lalo na pag masyado pang bata yung mga damo is matudas po siya. So pwede po ito sa mga sedges, mga perennial crops, annual, ano yan, perennial, ano tawag yan, weeds, at saka annual weeds. Yan, pwede po ang Vilfire. Ayun o. Tignan niyo po. Diyan may talong po tayo na tinamaan ng spray. Hanapin natin mamaya. At saka yung okra. I think hindi po siya namatay. Yan o. So ito na. Dami pa namang mga flag tiki dito mga idol. Yan, tinamaan natin lahat o. Uy, yellow na siya lahat-lahat. Oh, pero yung talong natin maganda pa. Ito, tingnan niyo po oh. Ito yung tinamaan natin ng spray dahil contact herbicide po siya. Ito yung may burning. So ito, hindi natin tinamaan to kasi masyado na siyang mataas. O, medyo buhay pa siya mga idol at saka hindi po to siya mamamatay. Yan, dahil contact po siya. So walang problema kahit tamaan po natin yung punuan ng kamatis. Yan niyo po, yung punuan natin ng kamatis. O. Healthy po yan siya mga idol. O, o di ba? Unlike sa iba na may burning, ito hindi natin tinamaan na sila sa taas na po siya. So buhay siya na damo. Yan o. Yung kanyang ilalim, tinamaan natin, kaya wala na siyang dahon. O, tingnan niyo po. O, ay kaganda. Tingnan niyo po, nalumot po talaga. Ito yung pinagtataka ko kasi yung nag-spray pa ako sa talong, ganun din po, nalumot po yung lupa. O, hanggang dyan o, nalumot yung lupa mga idol na pinag-sprayan natin ng Vilfire na contact herbicide. So hanggang dito, tingnan niyo po yung previous video natin na nag-spray po tayo dito. Yun o, halos wala na. Yung mga flag tiki na goodbye na. At the same time, nalumot pa yung lupa. Hindi pa man masyadong namatay yung flag tiki dahil 5 days pa lang. Pero nauna nang naglumot yung lupa mga idol na pinag-sprayan po natin. Uy, di ba? Oh, ito. Sobrang kapal talaga ng mga flag tiki dito. Tingnan niyo po. Oh. Yan, namatay na siya ng mga flag tiki. Oh, di ba? Yan, ito yung punuan ng talong natin na pinag-sprayan. Wala nang masyadong damo diyan. Sobrang kapal ng damo diyan mga idol. Oh. Pero dito, after 5 days, kasi nung linggo tayo nag-spray, ngayon is Friday, ayan na, 5 days pa lang halos na ulan pa araw-araw, pero ganda ng effect niya. Ito, punuan ng kamatis natin, from masukal lang damo, hanggang wala nang masyadong damo. Ito, tingnan niyo po, ito lang yung nasunog na tinamaan natin ng Vilfire. Ito, kasi nagandyan siya. Kasama ito sa mga damo na nasunog na tinamaan natin, pero yung kamatis po natin dyan, oh, napakaganda pa rin mga idol. Shout out sa may kamatis. Mahal po ang kilo ngayon. Sa 2,000 ata ang isang crates. Yan o, yan. Pinag-spray natin o. Tingnan nyo po. Nasunog na siya. O, diba? Kaganda mga idol. Ang effect. Shout out. Paring Jomar. Kamusta? Magkano na kamatis? Magkano na? Nasa 2.5. 2.5 ang isang crates. Oh, 2.5 na mga idol. Nasa ano na daw, 120 ang per kilo din sa puno. Oy, 120 ang kilo. So, 120 to nasa 2.5 ang Farm gate price. hindi ang yung pasa na nila. Sa Retail doon. Sa farm gate magkano? Nasa 2.1 ata o 1 or 2. 2.1 or 2 mga idol. Ano handa natin mamaya?
Baka. NBI. Ano yung NBI? Noodles brat at itlog. Tapos sa sunod, Oh, tapos sunod na araw, ano tayo, suko. anong suko? Suka at ano, Ano? kanton. Noodles pa rin to. Ayan natin, tanungin natin siya mga idol. Ito. Kamusta ang pinag-experience ng Billfire? Yan. Yan Oh. Kasi hindi ako maniwala na, kasi pag ano to, sa Tickborn to, masunog kasi itong puno niya. Oo. At ito, maninilaw to pag nakaamoy siya ng Tickborn kasi ammonium kasi Tickborn. Pero sa Billfire, hanggat hindi mo siya tinamaan, hindi mo siya pinaliguan, hindi siya masusunog. Yung masusunog lang yung gabi. Ayan oh, ito yung damo. Oh. Ito ang kapal nito nakaraan niya. Oh. At yung talong natin dito. Ito, sa video natin nakaraan yan, naliguan natin to. Yan. Ito mga suckers mga idol, pinaliguan natin. O, tingnan niyo, pakita mo yung Ang suckers. ganda ng Billfire. Marirecommend ko yung Billfire pag nasa stage na yung talong, yung tanim niyo na nasa fruiting stage na. Huwag muna kayo mag-spray pag yung growing stage pa lang kasi matamaan. Yung vegetative stage pa. Oo. Tingnan niyo po mga idol, Dapat ito. dito na sa ano na sila, fruiting stage na para nasa taas na. At hindi ko rin recommend pag yung tanim natin is yung mga leafy vegetable na nasa ilalim. Dapat may mga ano sila puno. Yun. So mga leafy vegetables like yung mga pichay, alugbati, umbok, repolyo, hindi po siya advisable sa Billfire mga At idol. yung sa okra pala, yung sa okra, yung bunga nila, dapat mag-spray kayo is lagpas tuhod na yung okra kasi pag mas mababa, pag kahit naka ano lang siya ng kunting mist lang doon sa bunga, mag-iitim yung bunga. Yung punuan Oh, o kaya- bunga mismo. Punuan ng bunga? Yung bunga mismo. Bunga mismo. Kasi medyo sensitive yung bunga ng okra. Ayun. So dito sa talong mga idol, pakita ko po sa inyo, ito yung mga suckers na tinamaan ng Billfire. O, tingnan niyo po. Namatay yung suckers. Ito taga pinili ko. Kasi dito hanggang dito yung pinagbubuan natin ng ano ng Billfire. So, yung nasunog lang hanggang dito lang. At ang tibay ng Billfire na kasi pag sa tickborn ito, may agwi rin yung tickborn. Kasi pag sa tickborn, ano lang ang nasusunog niya, yung dahon lang. Yung sa Billfire, patay na yung dahon niya, yung ugat niya, Yun yung sugat. malambot yung ugat. Ibig sabihin, namatay na din siya. Kasi tingnan mo yung puno. Wala na. Oh. 5 days pa lang yan, oh. Oh. Kasi pag ano to, sa tickborn, hindi naman sa ano, kaya agwi din naman yung tickborn. Si tickborn kasi, ito siya, nasusunog, contact siya, nasusunog lang. Pero dito sa kay Billfire, ang ganda talaga. 5 days. Yan. So pareha silang contact herbicide pero yung Billfire, may tickborne din po siya na content pero may additional oxy something ano ba yun? May, yung baga yung, May another EI siya. may another siya na action, mode of action na mangyari dito sa mga puno ng mga damo. Yun. So ito mga idol, tingnan nyo po, namatay na po yung suckers na tinamaan ng Billfire. Oh. Ito suckers po yan sa mga idol ha, suckers. Yan oh, yan sa 5 days niya. Pero ang talong, yan, napakaganda pa yung talong. Yan, dito tayo, tingnan nyo po, napakapalang damo dito. Mahirap po ito siyang isprayan mga idol ha, kasi hindi pwede sa glyphosate no. Resistance ito sa, ano, sa ibang contact. Oh. Yung ammonium glucosinate na Oh. contact. Pero sa Billfire, mamatay siya agad. Yun, balikan natin to after 1 week. May chance niya mag-avoid kasi contact na. Oh. Pero ano siya, ng 80% siya, patay talaga yung plant. Kaya ito kasi matibay ito sa ano, sa ibang contact. Contact herbicide. Yan, tingnan nyo po mga idol. So, hindi na natin problemahin yung damo, mga idol. So, pwede na hindi mag-plastic mulch, no? Mga ilang buwan. Pero kailangan mo Yun, mag-uphill lang muna mga idol. kasi nga, wala yung lupa. Wala yung lapit. Tapos bago magtutubo na, bago kayo at bago kayo mag-Billfire, dapat mataas na yung tanim niyo. Nagpastuhod na. Yun. So, yun ang advice mga idol ha. Dapat mas mataas na siya kasi hindi matamaan. Kasi pag ito ang tamaan, medyo mahirap siyang i-recover kasi nga siyempre, although hindi siya mamatay, pero siyempre dito is talbos niya. At saka isa pa, pag yung mga tanim niyo is umbok, repolyo, huwag pala kayo gumamit ng Billfire. Yung misting niya kasi minsan nakakasunog, no? So, hindi siya advisable. Yan. Dito, tingnan, hanapin natin yung okra na Yung ano, pinaliguan ni paring Jomar ng ano, Billfire. yung pwede nito is yung atsal, Oo. sili, labuyo. Oo. Basta ini na ano na tumataas, ini na umakit yung dahon. At pwede, siyempre kung pwede sa talong, Oo. sa kamatis, pwede rin yan sa tanim na ampalaya siguro at sitaw. Ayun, pwede. Saan ba yung tinamaan mo dito? Eh, ito ata oh.
Ayan. Ito, yung tinamaan niya ng Billfire. Ito yun, oh. Yan. Nasunog siya, pero hindi siya namatay. Yan, kasi dito sa gilid, eh, yung paubos na yung, ano natin, paubos na yung Billfire. Saan? Ito, tinamaan natin ito. Basta wag yun ang tamaan yung Udlot niya. yung udlot niya, hindi siya namatay. Ito, tinamaan natin yung udlot, namatay. Ito, hindi natin tinamaan yung udlot, okay pa siya. At saka Okay yung pa siya. damo, wala na. Kasi maano dito ang damo, mga kapal. Yung damo, hanggang dito yung damo. Ayan, oh, damo. Tayo natin, hanggang dito yung damo. Oh, ito pa, hindi na tinamaan na sobrang taas. Yan. Pero dito sa talong, tingnan niyo po at saka kamatis, wala na. Hinira natin sa loob kasi dito yung damo eh. Ah. Hinira natin sa loob, pero yung okra natin, walang problema. O, di ba? Yan, sa Billfire. So, pwede yung mga idol. At tingnan niyo po, wala na masyadong At ano, nabuhay na damo. Ito, makapal. sobrang kapal ng mga damo dito, mga idol, at tinamaan. At saka ito, tingnan niyo, ano nga ito, palawan, takudo. Yan, tinamaan din natin yung takudo na yan, oh, gabi. Medyo mahirap din yan siyang patayin. Meron niya patayin kasi Ito? ano yan, nabubuhay lang siya ulit. Pero, Oo. dahil contact siya, hindi siya 100% talaga napatay mo yung pagkikit. Kasi mayroon talagang gamot ito yung ibang gamot naman. Oo, Pero pero yung at least na-paralyze siya. Pero ito matibay. Ito matibay ito sa contact herbicide. Pero yan oh, Tingnan wala niyo siya, po. tunaw siya. At saka tingnan niyo naman. Ito tinamaan natin to hanggang dito. Kita niyo naman yung sa video natin eh. Oo. Pero yan yung namatay. Oh, di ba mga idol? Oh? Uy, At dahil malinis na yung ating talong, harvest na. Yun. Native talong to. Gurampingat. yung Gurampingat variety. Bulilit variety. bulilit Harvest ng, na, harvest. Bulilit ng kaniko. Kaniko. Yan, tingnan niyo po mga idol. Hoy! Ang ganda lang talaga tingnan dito mga idol dahil halos wala nang may natirang damo. Even ganun siya kakapal dati ang damo dito sa talong na yan mga idol. Wala na. At dito sa kamatis. Ang taas ng gamon nito nakaraan no? Hmm. At ito, tinamaan natin ng Billfire. Yan oh, yan. Ito ang mangyayari kapag tinamaan yung bunga ng Billfire na lalanta ito. pero walang problema. Oh, kasi Kasi, tinamaan mong bunga. kaysa mag-glyphosate kayo dito, yung mga systemic, todas talaga ito. Oh. So yun lang naman ang bunga niya mismo, wala po siyang effect dito lang sa pinakapunuhan ng bunga. Yan na yung nalalanta mga idol. Yan dahil tinamaan po siya. Tingnan niyo po, parang nabulok siya. Yan. Pero wala problema sa talong mismo. Ang ganda. Yan, dito pa, tingnan niyo po mga idol. Oh. Yan. Wala na talagang kadamo-damo mga idol. So kahit walang plastic molds, walang problema po mga idol ang tanim natin. Basta medyo mataas na sprayan ng Billfire. Ayan o. Hanggang dito, tingnan niyo po mga idol, papakita ko po yung napakakapal na damo dito na pinag-sprayan po natin. So sa mga nagtatanong, hindi pala ito siya pwede sa mais mga idol at saka palay ha. Pwede po sa mais, pero huwag niyong tamaan yung dahon ng mais. Ganun lang po siya. Tingnan niyo po. Uy. Yan, halos wala nang may natirang buhay. Sobrang kapal pa naman yan dito mga idol. Oh, namatay na yung mga punuan ng tanim. Mga dahon niya, nasunog na siya mga idol. Uy.